basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli ang inyong lingkod, Galbong Bordado. Yan, meron tayong i-review ngayon. Ito ay update sa Gilas. Yun nga, sa title pa lang, nakakalungkot mang isipin. Unang talo ng Gilas. Ito yung nangyari kanina. Nagmula ang content ito kay Unlimited Basketball. Siyempre, subscribe nyo siya. Click nyo na yung notification bell para update kayo sa mga upload niya na video regarding basketball. Siyempre, updates about basketball. Siyempre, Gilas. Yun, talo ang Gilas. Yun. Summary lang to, recap sa nangyari kanina. Unlimited Basketball, shoutout. Siyempre, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin kayo sa akin para update kayo sa mga basketball happenings, especially ang ating mga kababayan na Gilas, Pilipinas. Yo, tara, sabay-sabayan pakinggan. Shoutout Unlimited Basketball. Gilas update po tayo ngayon. Finally, nagsimula na nga pong pinakihintay natin na Game 3 ng Gilas Pilipinas kontra nga po dito sa undefeated team ng Jordan. So, ang nangyari po ngayon, first 5 ng Gilas Pilipinas, hindi na po kagaya ng first and second game. Binago na po ni Coach Tim Con. At ito po yung sinasabi natin na big adjustment ng Gilas Pilipinas. So, nung first and second game, kung ang lineup po, no, ay si Chris Newsom, Scottie Thompson, Junmar Pajardo, Calvin Uptana at Justin Brawley. Dito po sa pang third game, binago na po ni Coach Tim Con. Nasa first 5 na po, no, itong si Scottie Thompson, Junmar Pajardo, Calvin Uptana at ito po yung nabago, si Japet Aguilar, which is pinalitan nga po si Chris Newsom. Justin Brawley, siyempre, laging kasama yan sa first 5 ng game. So, ang nangyari po dito sa first quarter ng game, under 6 minutes pa bago nga po nagkaroon ng points at nakuha po yun ng ating Gilas Pilipinas sa pamamagitan nga po ng ating natural Grabe, 6 minutes bago naka-score. Grabe player na si Justin Brawley. Nagkapaan pa talaga, no, at kinukuha pa ng bawat team yung kanilang chemistry at momentum sa loob. At nakita nyo naman, sinundan ng another 2 points yan ni Junmar Pajardo. Under 3 minutes of time, saka naman po muling pinasok ni Coach Tim Con, no? Or pinasok ni Coach Tim Con itong si CJ Perez, which is ganito ang kanyang laging strategy sa first and second game hanggang sa third game ng game. Kasabay po ni CJ Perez, no, ito pong si Kwame. At nakita nyo, no, talagang big man ang ilalagay po ni Coach Tim Con sa loob para sa matindi at malakas na depensa. Tulad ng ating sinasabi, kinakailangan ng mga big man dito nga po sa ating lineup, which is yun ang ginagawa ngayon ni Coach Tim Con para madepensahan ng maayos ang matatangkad po na player ng Jordan. So nakita nyo si CJ Perez, pinasok sa loob, napaka-agresibo po niya. Talagang dumadrive siya, pumapasok sa loob kahit alam niya ang lalaki ng mga bantay. Yun yung kagandahan kay CJ Perez. Yan. Agresibo yan, tsaka consistent yung ano yan, yung shooting, tsaka yung atake niyan, consistent yan. Napaka-consistent yan, tao na yan. Isa sa mga malupit na player ng Gilas yan. Kayang putuli ang bola dahil alanganin yung pasok ni CJ Perez, no, hindi niya ipinapasa sa mga kakampi niya na libre naman para sa Tresana. Dapat time out pa nga po dito si Coach Tim Con na magtabla ang score sa 13-13 dito sa first quarter ng game, which is napakadelikado na po yun, no? Kasi kung titignan po ninyo yung early quarter ng first quarter, lamang po tayo, nalamangan natin ng Jordan ng almost 5 to 6 points. Tignan nyo po mabuti, bigla sila nakahabol kasi nahirapan na tayo dumepensa pagdating dito sa pagtatapos ng first quarter. So kung titignan nyo, natapos pong first quarter ng game, lamang po ng 3 points ang kupunan ng Jordan. Pero nakapagtala naman, no, si Scottie Thompson ng 2 points, Junmar Pajardo with 4 points, at si Justin Brawley naman with 7 points, no? At ito guys, pagdating naman ng second quarter ng game, no, biglang bumanat agad ng ilang puntos po agad, no? Isang free throw agad. Ito si Justin Brawley, samahan pa yan, no, ng another 4 points po niya dito nga po sa second quarter ng game, which is napakaganda. Another 2 points naman din po ulit dito kay Scottie, Kwame, another 2 points, Junmar Pajardo 1 point, Japet Aguilar another 2 points na naman. So nakita natin, nagkaroon na ng maraming technical foul dito sa second quarter. Ito nga pong kupunan ng Jordan. Pinapwersa na kasi nila ang Gilas Pilipinas natin para hindi makapuntos, no? Kasi sobrang bantay na talaga. At napansin natin yan lalo kay
Junmar Fajardo, dinodouble team talaga siya kahit si Kumame, yung malalakas at palalaking player natin kasi nakita nila yung first and second team ganun talaga ang ginagawa para mahirapan ng Gilas Pilipinas, which is nangyari na naman ngayon si Junmar Fajardo. So natapos nga po ang second quarter ng game sa score nga po na 42 ang Jordan, 29 naman ang Gilas Pilipinas. 13 points po ang lamang. So sa second quarter pa lang, kita mo medyo lumalayo-layo na yung Jordan. Hirap sila sa ilalim kasi yung mga bigs ng Philippines, may katapat na bigs din sa kabila eh. Tsaka yung bigs ng kabila mas malalaki kumpara sa bigs ng Philippines. Big men ba? Big men. Meron dun 7 footer eh. Nila sa atin, no? So ang hirap na nitong habulin. At pagdating naman po ng third quarter ng game, dito na talaga uminit ang Gilas Pilipinas natin. Biruin po ninyo, no? From 13 points po sa second quarter ang lamang ng Jordan, na ibaba po nila yan from 7 points. Nagtapos po, no, sa score nga po na 59-52 dito nga po sa third quarter ng game. So not bad na po, at nakita naman natin nakakahabol talaga ang Gilas Pilipinas at never talaga nagpapatalo dito sa Jordan. Kaya naman nakikita talaga natin, no, may pag-asa at kayang-kayang makahabol ng Gilas Pilipinas. So pagdating nga po ng fourth quarter ng game ay dito na nga po nalungkot ang mga Gilas fans natin dahil ang akala nga po natin ay tuloy-tuloy na makakahabol ang Gilas Pilipinas dahil ilang points na lang ang lamang, no, nang matapos nga po ang third quarter, no. Pero pagdating nga po ng fourth quarter ng game, dito na nagpaulan or kumana na matinding taste ang kupunan ng Jordan. At nakita nyo naman, almost 18 points na ang lamang ng Jordan sa atin, no, under 3 minutes of time. So paano pa yun hahabulin ng Gilas Pilipinas natin? Pero so far so good, maganda pa rin naman ang pinakita ng Gilas Pilipinas dahil pinakita nila ang kanilang best, no, at nakipagsabayan sila dito nga po sa kupunan ng Jordan para manalo. At babawi na lamang po tayo sa mga susunod na game. Ito alam natin, no, learning experience pa rin to kahit pa paano, no, ang pagkatalo ng Gilas Pilipinas kontra sa Jordan. And please, Learning experience yan talaga. Pero ang mahirap ko sa Asian game, mga ganitong laban ng iba't ibang bansa, yung Asian Game, World Cup, ano yan eh, ang mahalaga yung panalo dyan eh. Ito yung mga game na once na magkaroon ka ng talo, malaking tendency na hindi ka na makapag umabot sa next level. Pero sa tingin naman, pasok pa naman ng Gilas Pilipinas eh. Kasi meron silang kartadang 2-1. huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas updates. Maraming salamat po. Yun. At yun na nga, natapos na ang vlog ng ating idol na si Unlimited Basketball. Maraming salamat, Idol Unlimited Basketball, sa update niyan. At yun, syempre, subscribe nyo siya. Click nyo rin notification bell para update kayo sa mga sports event na gaya nito. Syempre, supportan na rin sa ating Gilas Pilipinas. Update sa mga player na nagmamayagpag sa ibang bansa, mga Filipino player. At yun, syempre, subscribe din kayo sa aking channel. Hindi pa kayo nakasubscribe, guys. Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, na nagsasabing, aanim ba ang damo kung nag-rugby na ang kabayo? Yeah, maraming salamat.